Narinig mo na ba ang isang tao na nagsasabi ang relihiyon ay isa lamang ilusyon? Ang lalaki sa kwento natin ngayong araw ay lubos na naniniwala dito. Hanggang sa isang sandali ng pagdurusa ang nagdala sa kanya sa isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Kaya para malaman ang mga detalye, manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang namin kayo nakasama o matagal na kayong taga-subaybay, ikinatutuwa po namin narito kayo. Ang kwento ngayong araw mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay sa inyo ng inspirasyon sa paraang hindi nyo inaasahan. At bago po tayo magpatuloy, nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga kasama na sa landas na ito bilang mga kasapi ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ang inyong tahimik na katapatan ay isang buhay na paalala na tunay na umiiral ang espiritual na pamilyang ito. At marahil ang mensaheng ito ay dumating sa inyo sa panahong sinusubok ang inyong pananampalataya. Sa panahong ang bigat ng inyong pasan ay tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang pagiging kasapi ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta sa aming channel na ito. Ito rin ay tungkol sa higit pang pagpapatibay ng inyong sariling buhay espiritual. Ito ay tungkol sa paglagak ng inyong mga kahilingan, ng inyong pamilya at ng inyong mga lihim na paghihirap sa ilalim ng espiritual na pag-aaruga at pag-iingat ni Padre Pio. Ang inyong pangalan at mga intensyon ay inaalala sa mga regular na banal na misa. Hindi ninyo kailangang maglakad na mag-isa. Gawin ninyo ang hakbang na iyan ngayon din. Sumama sa amin sa pamamagitan ng link sa ibaba na makikita ninyo sa description box. At narito na po ang ating kwento ngayong araw. Ito ay mula sa artikulong isinulat ni Jose Carlos Samboni na matatagpuan sa website na Opus Mater Dei. Dito, mababasa natin ang kahangahangang salaysay ng isang lalaking nagngangalang Sabino Grieco, isang komunista mula sa lungsod ng Cerignola sa Timog, Italia. Si Sabino, gaya ng karaniwan sa mga komunista, ay isang masugid na ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit nabaligtad ang takbo ng kanyang buhay nang siya ay biglang dapuan ng isang nakamamatay na karamdaman. Ngunit bago natin na marating ang bahaging iyon, balikan muna natin ng kaunti ang kanyang buhay. Sa mga taon kaagad pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig, naging kilala si Sabino sa Timog Italia dahil sa kanyang aktivismong pampolitika. Kinilala siya bilang kinatawan ng uring manggagawa at isa sa mga nangungunang tagapaglaban laban sa kawalang katarungan, panglipunan at hindi pagkapantay-pantay sa ekonomiya. Sa simula, naimpluwensyahan siya ng kanyang kababayan na si Giuseppe Di Vittorio, isang kasapi ng Partidong Sosyalista ng Italia at kalaunan ay naging miyembro ng parlamento. Ngunit para kay Sabino, masyadong banayad si Giuseppe. Hindi raw ito sapat na makamarxista, no? Hindi katulad ni Giuseppe, nais ni Sabino na sundin ng lubusan ang mga turo ni Karl Marx. Kinamumuhian niya ang simbahan at itinuturing ang relihiyon bilang isang kasangkapan lamang ng naghaharing uri upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa uring maggagawa. Marahil alam na ninyo na inilarawan ni Karl Marx ang relihiyon bilang opyo ng mga tao. Isang bagay na umano'y naglilihis sa tao mula sa kanilang pagdurusa at pagsasamantala sa pamamagitan
ng pagbibigay ng huwad na pag-asang may gantimpala sa kanilang buhay. Isipin na ninyo na lamang, nakagawa ba kayo ng pangalan para sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng kayamanan, katayuan o mga titulo, kundi sa pamamagitan ng inyong sariling tinig. Gumugol kayo ng maraming taon sa pagbuo ng impluwensya, pakikipagtalo, pagsigaw, at paghikayat sa iba. At pagkatapos bigla na lamang huminto ang lahat. Noong 1950, sa kasagsagan ng kanyang karerang pampulitika, malubhang nagkasakit si Sabino. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang tumor sa utak. Biglang nawala ang lahat ng pang-akit ng ateismo. Sa kanyang mga sariling salita, narito siya. Dinala ako sa ospital. Labis akong natatakot sa sakit at sa kamatayan. Ang takot na ito ang gumising sa aking kaluluwa at nagtulak sa akin na bumaling sa Diyos. Isang bagay na hindi ko na ginawa mula pa nung ako ay bata pa. Di nagtagal, inilipat si Sabino sa isang ospital sa Milan upang operahan. Ipinaliwanag ng mga doktor na magiging napakahirap ng operasyon at hindi tiyak ang magiging resulta. Gaya ng inaasahan, hindi nakapagbigay ng kapanatagan ang mga salitang iyon. Ngunit may isa rin hindi inaasahan pangyayari. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang higaan sa ospital, nagkaroon siya ng isang panaginip. Sa panaginip na iyon, nakita niya si Padre Pio na nakatayo sa kanyang tabi. Lumapit si Padre Pio at hinipo ang aking ulo. Paggunita niya at narinig ko siyang nagsabi, "Makikita mo sa paglipas ng panahon, gagaling ka." Kinakabukasan, kapansin-pansing bumuti ang kanyang pakiramdam. Maging ang mga doktor ay namangha sa biglaang pagbuti ng kanyang kalagayan. Ngunit naniniwala pa rin silang kailangan ang operasyon. At bakit nga naman hindi? Hindi basta-basta nawawala ang mga tumor sa utak. Dahil sa matinding takot, tumakas si Sabino sa ospital bago sa nakatakdang operasyon at nagtago sa piling ng kanyang mga kamag-anak sa naninirahan sa Milan. Ngunit makalipas lamang ng ilang araw, bumalik rin ang sakit at higit na mas matindi kaysa dati. Hindi na niya ito nakayanan, kaya't nagpasya siyang bumalik sa ospital. Sa kalaunan ay ibinahagi niya. Galit ang mga doktor, ayaw na nila akong gamutin. Ngunit nanaig ang kanilang tungkuling propesyonal. Bago nila isagawa ang operasyon, isinailalim nila ako sa panibagong mga pagsusuri. At sa pagtatapos ng mga ito, sa kanilang labis na pagtataka, natuklasan nilang wala ng anumang bakas ng mga tumor. Nagpatuloy si Sabino sa kanyang pagsasalaysay. Nagulat din ako, hindi gaanong dahil sa sinabi ng mga doktor, kundi dahil habang isinasagawa nila ang mga pagsusuri sa akin, nakaamoy ako ng matinding samyo ng mga bioleta. At alam kong nangangahulugan ito ng presensya ni Padre Pio. Nang opisyal na siyang mapalabas sa ospital, tinanong niya kung magkano ang kanyang babayaran. "Wala kang utang sa akin," tugon ng doktor. "Wala akong ginawa upang pagalingin ka." Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nagpahayag si Sabino ng hangaring pumunta sa San Giovanni Rotondo upang pasalamatan si Padre Pio na pinaniniwalaan niyang naging daan ng kanyang paggaling. Ngunit pagdating niya sa kumbento, may isa na namang hindi inaasahang pangyayari. Bigla siyang nakaramdam ng napakatinding sakit. Nawalan siya ng malay. Dalawang lalaki ang bumuhat sa kanya patungo sa kumpisalan ni Padre Pio. Pagkamulat niya at makita si Padre Pio sa kanyang harapan, nakiusap siya.
Mayroon akong 5 anak at malubhang ang aking karamdaman. Iligtas mo ako, Padre. Iligtas mo ang aking buhay. Sumagot si Padre Pio, hindi ako ang Diyos. Isa lamang akong pari tulad ng iba. Marahil ay mas mababa pa nga. Hindi ako gumagawa ng mga himala. Madalas marinig ng mga nakakakilala kay Padre Pio ang ganitong mga salita mula sa kanya. Hindi niya kailanman inangkin para sa kanyang sarili ang mga himala. Kung may pambihirang nangyayari, ang Diyos ang kumikilos. Ngunit si Sabino na lumuluha ay patuloy na nakiusap. Pakiusap, Padre, iligtas mo ako. Nanahimik si Padre Pio sandali at saka tumingala sa langit. Nakita ni Sabino na gumagalaw ang kanyang mga labi sa pananalangin. At sa katahimikang iyon, naamoy niya muli ang sabyo ng mga bioleta. Umuwi ka at manalangin, sabi ni Padre Pio. Ipapanalangin kita. Gagaling ka. At umuwi si Sabino. At mula sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sintomas ng kanyang karamdaman. Ang lalaking minsan nangutya sa relihiyon, ang lalaking naniniwalang ang pananampalataya ay isa lamang ilusyon, ay natagpo ang gumaling hindi lamang sa katawan, ngunit maging sa kaluluwa. At dito po nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na naway naibigan po ninyo. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito ang isang kasabihan ni Padre Pio na marahil ay narinig na ninyo. Sabi niya, mapalad ang krisis na nagpalago sa iyo, ang pagkahulog na nag-aangat ng inyong paningin sa langit at ang suliraning nagtulak sa iyo na hanapin ang Diyos. At laging alalahaning ipanalangin ang pagbabalik loob ng mga makasalanan, lalo na ang mga namumuhi sa Diyos at sa kanyang simbahan. Padre Pio, ipanalangin mo po kami. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e